Ang pasahan natin ngayon ay ang mga kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino. Una, ano nga ba ang kakayahang diskursal? Kakayahang pangkomunikatibo ay nararapat lamang na pinangin upang lubos na maunawaan ang ating mensahe at diin. Pagpapalalim na gawain. Sa araling ito ay susukat ka ng isang talumpating hihikayat sa kapwa mo Pilipino, pinangin ang kanilang kakayahang pangkomunikatibo. Mahalagang tanong, bakit kailangang taglayin ng isang tao nagnanais maging epektibong communicator ang bawat salik ng kakayahang pangkomunikatibo? Etika ng mga mananaliksik. Noong kapanahunan ni Aristotle, pinaniniwalaang nakatutok ang larang ng komunikasyon sa iisang antas lamang, ang pangpublikong komunikasyon. Ito marahil ang dahilan kaya nabuo niya ang retorika. Tungkol ito sa epektibong panghikayat na pagsasalita sa harap ng madla. Sa kasalukuyang pag-aaral, nigyang halaga ang malawak na gampanin ng isang tao sa pakikipagtalastasan. Tatlong antas ng komunikasyon. Una, komunikasyong interpersonal, kung saan nagaganap ang komunikasyon sa isipan ng isang tao. Halimbawa, kaya ko pa bang magtiwala ulit? Ikalawang halimbawa, kailangan ko ng magbago para sa sarili ko. Ikalawa, komunikasyong interpersonal. Tumutukoy ito sa pakikipagtalastasan na ibang tao, maaaring sa pagitan ng dalawang tao o sa maliit na grupo. Halimbawa, kamusta ka na? Matagal kitang hindi nakita. Tulungan mo naman ako sa project natin. Katatlo, komunikasyong pagpubliko. Kung dati-rati ito ay patungkol sa pagtatalumpati o pagsasalita sa harap ng maraming tao. Ngayon ay saklaw na rin ang antas na ito ang komunikasyong pangpolitika, panlipunang pamimili at pagtitinda, pagpapatawag ng samahan, strahikong pananaliksik. Halimbawa, hinihikayat ko ang bawat isa na makiisa sa pagsusulong ng disiplina at kaayusan sa ating pamayanan. Mahal kong kababayan, kung gutom na kayo, mamaya pa ang kainan. Tiisin niyo muna itong speech ko. Itinuturing ding antas ng komunikasyon ang sumusunod: media at mga bagong teknolohikang pangkomunikasyon. Komunikasyong organisasyonal, komunikasyong intercultural. Kakayahang diskursal. Pagtiyak ng kahulugang ipinahayag ng mga teksto at sitwasyon ayon sa konsepto. Sa mga nakalipas na aralin, nabatid mo ang unang apat na kakayahang pangkomunikatibong dapat taglayin ng isang mahusay na komunikator. Sinasabing mas lilinang at lumalago ang kakayahang pangkomunikatibo kapag ito ay madalas na ginagamit at nararanasan sa iba't ibang konsepto. Bagamat ang kahalagahan ng bawat salik ng kakayahang pangkomunikatibo ay nakasalalay sa bawat isa, hindi matatawarang ang bawat salik ay mahalaga at nararapat lamang pag-aralan. Ngayon, alam mo na ang iba pang salik ng kakayahang komunikatibo at linguistiko.
grammatical, sosyo-linguistiko, pragmatic, at strategic. Tatalakayin natin ang isa pang salik, ang kakayahang diskursal. Saklaw ng diskursal, ang pagkakaugnay ng serye ng mga salita o pangungusap na binubuo ng isa pang makahulugang teksto. Ang isang taong may kakayahang pangkomunikatibo ay nakapagbibigay rin ng wastong interpretasyon ng napakinggan o nabasang pangungusap o pahayag upang makabuo ng isang makabuluhang panghulugan. Masasabi mo bang may kakayahang diskursal ang isang taong nagpahayag ng sumusunod? Pumupunta ako sa palengke kanina. Maglaro tayo. Makikita mo ang hinahanap mo. Isasama kita. Marami-rami rin ang kanyang kinain. Napaiyak ako sa palabas sa telebisyon. 6 na pamantayan sa pagtatasa ng kakayahang pangkomunikatibo. Kailan ba sinasabing ang isang tao ay may kakayahang pangkomunikatibo? Paano ba natin masusukat ang mga kakayahang ito? Ang totoo niyan, magkakaugnay ang mga salik ng kakayahang pangkomunikatibo at hindi masusukat kung hiwa-hiwalay. Hindi maaaring sabihin ni Pedro ay may kakayahang pragmatic, ngunit walang kakayahang sosyo-linguistiko, o kaya naman si Maria ay may kakayahang diskursal pero walang kakayahang linguistiko. Ang kakayahang pangkomunikatibo ay sinusukat ng sama-sama at hindi isa-isa. Sinusukat ito sa pamamagitan ng pagtukoy kung naisang katuparan ang layunin ng pakikipagtalastasan. Dapat tandaan ang isang taong may kakayahang sa wika ay dapat magtaglay hindi lamang ng kaalaman tungkol dito, kundi ng kahusayan, kasanayan at galing sa paggamit ng wikang angkop sa mga sitwasyon pangkomunikatibo. Sina Canary at Tondi noong 2000 ay nagbigay ng kakayahang pangkomunikatibo. Narito ang 6 na pamantayan. Pakikipagbagay. Ang isang tao may kakayahan pangkomunikatibo ay may kakayahang magbago ang pag-uugali at layunin upang maisakatuparan ang pagiging pakikipag-ugnayan. Makikita ang kakayahang ito sa sumusunod. Pagsali sa iba't ibang interaction, siyong sosyal, pagpapakita ng pagiging kalmado sa pakikisalamuha sa iba, kakayahang ipahayag ang kalaman sa pamamagitan ng wika, kakayahang magpatawa habang nakikisalamuha sa iba, paglahok sa pag-uusap. May kakayahang ang isang taong gamitin ang kaalaman tungkol sa anumang paksa sa pakikisalamuha sa iba. Makikita ito kung taglay ng isang communicator ang sumusunod. Kakayahang tumugon, kakayahang makaramdam kung ano ang tingin sa kanya ng ibang tao, kakayahang makinig at mag-focus sa kausap. Pamamahala sa pag-uusap. Tumutukoy ito sa kakayahan ng isang tao pamahalaan ang pag-uusap. Nakukontrol nito ang dalay ng pag-uusap at kung paano ang mga paksa ay nagpapatuloy at naiibang.
Next, pagpukaw ng damdamin. Empathy. Ito ay nagpapakita ng kakayahang mailagay ang damdamin sa katauhan ng ibang tao at pag-isip ng posibleng mangyari o maranasan kung ikaw ay nasa kalagayan ng isang tao o samahan. Next, bisa or effectiveness. Tumutukoy ito sa isa sa dalawang mahalagang pamantayan upang matasa ang kakayahang pangkomunikatibo, ang pagtiyak kung epektibo ang pakikipag-usap. Ang taong may kakayahang pangkomunikatibo ay may kakayahang mag-isa kung ang kakayahang pakikipag-usap ay epektibo at mauunawaan. Next is kangkupan. Maliban sa bisa, isa pang mahalagang pamantayan upang matasa ang kakayahan pangkomunikatibo ay ang kaangkupan ng paggamit ng wika. Kung ang isang tao ay may kakayahang pangkomunikatibo, naiangkop niya ang kanyang wika sa sitwasyon, sa lugar na pinangyayarihan ng pag-uusap o sa taong kausapan.